Ngayong gabi, sa pagharap sa kanilang ikalawang weekly task, mabubuksan rin ang mapusong kwento ng kanilang mga pamilya. Yung family ko very diverse. Ano diverse? So parang ano nga kami, yung movie ni Vice ganda. Girl boy, bakla, tomboy. Yung mommy at daddy ko, nasa 30s pa lang sila. Close talaga kami. Parang kaming magkakapatid lang. Parang kailangan ko lang din kasing makalaya kahit saglit. Tsaka ang hirap kapag napaparamdam sa akin na parang wala ka pa napapatunayan eh. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Ang boys, usapan pa rin ang natapos na parusa dahil sa kanilang mga violation. Man, today's a lesson learned and a time to be more careful and be more cautious. Si Lee, ibinahagi rin ang pag-aalala sa naging sagutan nila ni Joaquin. Arce, behind me! Arce, behind me! Don't talk to me like that. I accidentally raised my voice kay Arce kasi he was out of the line. Yeah. I apologize a lot of times. Hindi ako ganun. I don't raise my voice. You can't really blame him. I can't blame you for shouting. I can't blame him for saying don't talk to me like that. It's because of the pressure. There's a lot of things going Yeah, on. natakot ako kay Arce nung bigla niya sinabi sa akin na don't talk to me like that. I didn't mean it. Good evening mga kapuso and kapamilya all over the world! Maraming kwentong pamilya nga ang mas mabubuksan pa at mahalaga ito para mas makilala at maintindihan ng housemates ang pinanggagalingan ng isa-isa. Paano nga ba ito mas mapagtitibay ang kanilang bagong samahan? Ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Kinaumagahan, ipinatawag ni Kuya si Waynona kasama ni Joaquin. Magandang araw po, kuya. Hi, kuya. Winona at Joaquin, kaya ko kayo ipinatawag ay dahil ngayong linggo, kayong dalawa ay ang magiging task leaders ng bahay ko. Yeah! Exciting. Actually. Exciting. Kunin yung sulat nasa loob ng kahon. Housemates, para sa inyong ikalawang weekly task, natatawagin kong bahayanihan. Ang kanilang bahayanihan weekly task ay may dalawang bahagi. Para sa unang bahagi, kasama ang kanilang mga kagrupo, gagawa sila ng isang diorama na magpapakita ng klase ng pamilya na kinabibilangan nila habang nagbabahagi ng kwento tungkol sa kanilang mga pamilya. Ilang sandali pa, ang grupo nila Reich, sinimulan na ang paggawa ng kanilang family diorama. I think we can do here the kitchen and dining. Bigger. We can each do our own section para fast. Yeah, you can do the living, you can do the dining, I can do the kitchen. Okay, go away. Hindi pa naman ako super artsy, but I'll help you, my love. Siguro I'll do it. Si Waynona, muling naalala ang kanyang pamilya. Saka yung second oldest. Okay. But yung pinaka-oldest, we're only 11 months apart. Okay. So my older brother is Wayne, and then my younger siblings is Harlow and Hunter. Harlow is a girl. So it's boy, girl, girl, boy. Okay. I would say na we are closer now than we were before. And I say that because from what I shared, na ang dami namin pinagdaanan. Parang na-test kami in a way. And right now, I'm like helping provide for my family. I'm a really big family girl. So I would say na I like my moniker because it's Ate de Pamilya. And dude, umiyak nga ako kanina kasi nami-miss ko yung kapatid ko. Yung kapatid ko talaga, siya yung best friend ko. And ako, I would do everything and anything for my siblings. That's how much, I love them. Si Princess, napakwento rin tungkol sa pamilya. Sa family namin, 4 lang kami. My mom, dad, my sister, and me. My sister, 20 siya, ako 17. Same kami ng birthday, August 6. Ay, yes. Wow! Ako yung pasaway and rebellious. Yung ate ko kasi is the typical older sister na may straight yung goals in life. Alam niya kung anong gusto niya sa buhay. Versus ako, ang dami kong career path na hindi ko alam kung anong tatahakin ko. Yeah. Sa pagpapatuloy ng kwentuhang pamilya, sunod na nagbahagi si Fred. Okay, so basically, mom and dad, ako lang. So yung mom, siblings ko, is from the past relationship. And my other sibling is from my dad's past relationship.
He's in Switzerland. Siya yung pinakamalayo. Your dad? And I'm the closest with all my siblings sa mom's side. Because growing up, they were always with me. So since I was the youngest, So parang ikaw yung baby boy ng pamilya, ganon? So, pwede I've na... always been. Ako rin yung lagi pinapagalit. Halata. Would you say na ikaw yung rebellious kid? I guess. Like, your grades or... Yeah. But because all my like kapatid are like honors, high honors, like academic achievers. Like, I would say like I'm the only one na hindi. I mean, I grew up living good, you know. I guess when I was a kid, I was Going spoiled. home 3D or not? Kung komportable ang kinagis ng buhay ni Fred, tila kabaliktaran naman ang kay Rai. I was the one mostly making money for our family since I was young. Kasi my parents had me, like, Can I have the they had me scissors? at 40-something. I've been modeling since I was 3. I was there, I was sa camera. I really enjoyed it daw po. Me personally po, I don't remember. Naalala ko lang po talaga siya from stories of my parents. And then I started doing commercials, a lot of commercials. I was getting paid and my dad would budget it na meron pa din akong savings. I started helping with the bills at a very young age. Yeah. And then, aside from that, I was putting myself through school. Since I think the only income that I know of my parents is from the people renting out bed spacers. We were okay. And then my dad passed. I felt so sad po since hindi po namin siya nakasama in his last moments. I felt so much regrets because as a teenager, I think all of us went through the phase where we were like, I'm so annoyed at my parents. I hate my parents. A week before he was gone, di ko po sila sinasabayan kumain. Don't watch TV with them anymore. Tapos, I wasn't really that affectionate to them. So, I have so much regrets, kuya. And then, parang ayoko na po kasi maulit. Something good can like go away and just that. So, I just try to make the best out of every day now. I try to tell her I love you more. If kaya ko po bilhin yung gusto niya bilhin, I try to buy it for her. I just make the most out of every day now. Susunod! Yung parents ko, teenage parents sila. Kaya parang close talaga kami. Parang kaming magkakapatid lang. Si mommy po, pinanganak niya po ako nung 15 po siya. And si daddy po, 17 po siya nung time na yon, kuya. Ilang sandali pa, nagsagawa na rin ng task ang group na Caramel Macutesy. Simple family lang kami. Yung condo namin, kasi laki lang yata na itong living room, magkakalapit lagi at all times. Kasi we love each other. Very caring. hindi kayo sa... Like house talaga. Oh. Yun yung dream namin, maano sa house. Sa bahay, maingay kami, where we, like, every second merong inside joke na masasabi. Tapos ako naglalaro lang sa computer, si kapatid ko nag-iPad, mommy and daddy ko nanonood ng TV or reading the Bible. Paano yung nagiging bonding nyo as a whole family? Movie nights. Movie nights. Pwede natin lagyan ng pagka-movie type to. Habang kumakain. Mas lalo ko pong nakilala po yung mga kagrupo ko po. Especially po kuya si Heath kasi isa din po siya sa housemate po dito sa loob ng bahay niyo na hindi ko po gaanong nakakausap. So kami, tatlo lang kami. It's just my mom, my dad, and me, and my aso. Madaming aso, tatlong aso. So nahanap namin yung bahay namin. Kaya doon kami nagstay. Kasi malapit yun sa bahay ng lola and lolo ko. Kapit bahay lang kami ng pamilya ko. Tapos, may times din na sabay-sabay kami kumain na kami lang tatlo and may mga
pamilya kami. Kasi dun sa bahay ng lola namin talaga yung talagang tambayan namin. Ngayon, yung family ko, nakatira kami sa isang condo. Pero iba-iba ng unit. What? Oo, ganon. That's crazy. Oo. Kaya parang hindi din ako naboboard kasi kahit saan, pwede akong may mapuntahan na unit. Mommy at daddy ko, teenage parents sila. Kaya parang close talaga kami. Parang kaming magkakapatid lang. Si mommy po, pinanganak niya po ako nung 15 po siya. And si daddy po, 17 po siya nung time na yun, kuya. Nag-struggle po sila nung una kasi syempre, hindi naman po sila nasa tamang age pa nung pinanganak po ako. So, isa rin po sa dahilan kung bakit po ako nakapag-school. Tinulungan po sila nung lola at lolo ko. Ipalaki ako habang nagsischool po yung parents ko, kuya. Ako po, nung na-feel ko po nung bata po sila nung pinanganak po ako. Grabe, parang nalungkot po ako kasi kung iisipin ko po na kung ngayon po, 16 po ako, tapos may anak po ako, parang hindi ko po ma-imagine kung paano ko po may pagsasabay yung school ko, ganon. Kung paano po ako mag-aalaga. So, napaisip po ako ng ganon, kuya. Naging proud po ako sa kanila. Hindi pa sila nag-break, kuya. Naisip ko po na meant to be po talaga sila. Wow. Tapos nagdagdagan pa po ako ng isang kapatid, kuya. Napansin ko, parang watery yung eyes mo. May dahilan ba? Ako po, kuya, naluluha po ako in a good way. Kasi happy po ako para sa kanila, sa family po namin. Happy na po ako sa kung anong meron po ako sa family po na meron po kami. So, happy tears po, kuya. Ano ang pinaka-ipinagmamalaki mo sa kanila? Na pinalaki po nila ako nung maayos. Kahit bata pa po silang naging parents. Nakita ko rin po na naging good example pa rin po sila sa akin. Hindi talagang minake sure po talaga nila na hindi mangyayari sa akin kung ano yung nangyari sa kanila before. Talagang pinrotektahan po nila ako, yung lola at lolo ko, yung parents ko, talagang ginagabayan po nila ako, kuya. Breeze, napakaswerte mo. Isa kang produkto ng tunay na pagmamahal. Opo, kuya. Na bagamat bata pa, nung nagsimula, sabay naman umusbong at nagbunga at naging mas matatag. Sa totoo, sa tuwing nakikita kita, alam ko, pinalaki ka ng tama ng iyong pamilya. And that is something I am sure they are most proud of. Thank you, kuya. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng sinasabi niyo. Tagos sa puso po, kuya. Sa paggawa ng kanilang diorama, si Anton naisip naman ang mga kapatid. Itong ginagawa kong to, every circle na nilalagay ko, every sister, iba yung bond namin. Yung una, si Ate Lala, lagi kaming nagbabonding, like boy bonding. Magigitara kami, we play piano, she teaches me, supportive talaga siya sa akin. Si Joaquin, ibinahagi naman ang malapit na relasyon niya sa kanyang mommy. I live with my mom, so kaming dalawa lang ng mom ko. Siya yung nagpalaki sa akin. Lahat ng values ko, galing yun sa mom ko. Grateful ako na mag-best friend kami. We're the same. Really? Yeah. Kayo ng mom mo? Broken yung fam ko, but I never really felt it. Kasi, yun nga, yung mom ko, pinunuan niya yung like, parang kumbaga kulang. Like, wala akong dad growing up. Like, naranasan namin yung 150 pesos lang yung pera. Huh? Yeah, when I was young. When we first left sa bahay ni Daddy, we went to her lola's house. Doon kami nagstay. And then yung
150 pesos na yun, pinambili niya ng lumpia wrapper. And then she made cheese. Tapos binenta niya as nachos. Tapos pinalago niya. Hanggang sa like naging 1,000, tapos dumami na yung mga pwede ibenta. So basically, yung relationship namin ni Mommy, marami talagang pinagdaanan. It's you and me against the world. Si Lela, mukhang nakarelate naman sa kwento ng dalawang kagrupo. Very close din ako sa mom ko. Growing up, idol ko talaga mom ko kasi nabuhay niya kami. Apat kasi kami, magkakapatid. And then, iba-iba kami lahat ng dad. Nung bata ko, di ko talaga naiintindihan yun. But now that I'm older, parang nagagets ko gaano kahirap yun. And like, despite everything, nataguyod niya pa rin kaming lahat. You know? And yung kuya ko, si Kuya DJ, as in tinulungan niya talaga mom ko. As in silang dalawa talaga. And just, ang laking blessing nila sa akin. And ang fun lang kasi wala kaming half-half sa aming magkakapatid. Parang As one. as one kami lahat. Lahat kami nagkakasundo. Yung mga half-sibling na yun, it doesn't exist to us. Ang Fighting Sweethearts, naisip na gumamit ng symbols para sa kanilang diorama. Man bro, bakit moon yung napili mo as a symbol? Through the darkness, it's always my family na nagbibigay ng liwanag sa kabila ng mga bagay na pinagdadaanan ko. Inigo, why did you choose wings as your son? My mom and my dad separated. So, the process that we're going through is a lot of adjustment. I believe that it's important to have a man in the house. Really want to grow up to be a good father one day. And, syempre, I can only be a good father one day Yes, if I know the traits of being a good father. And when my dad left, syempre, I'm not saying naman na he's not a good father, but it's like he's not there. I have to really find my own ways to also Be a good man. be a good role model, learn how, to stand up on my own. Yeah, that is beautiful. What about you? That was really nice. Why Star? Well, my name means star. Ala. Ala. Yeah. Doon na-inspire si Mama for my name. Yung palabas si Judy Ann, Cristala. And no matter the darkness that comes into our lives or within ourselves, parang I'm always gonna be their shining star, Tala, to bring light into their lives and to also bring light to others. Yeah. So, how's your family dynamics before? That's why yung symbol na naisip ko is a sun. Kasi I feel like parang no matter what time it is of the day, our family is as bright as the sun pa rin. Yes. And the sun has many rays. Parang that represents the people in my family. The more people there is in the house, stronger the ray. Yeah, the brighter it is. That's so beautiful, bro. Thank you so much. Ang adorable Task Smashers, nagsimula na ring magbahagi ng kwento ng kanilang pamilya. How are you and your family? What's your dynamic? How am I? If I put this in the Lola's perspective, ako lang yung only apo. Yeah. Lola, my mom, my two uncles, me, and then my dog, si Barbie. Stabilize. I never you never met never met my dad's That was side. in your story. Talaga. Si Ashley na isa pang member na hindi nakagisna ng ama, ang sunod na nagkwento. Made kwento diba about my dad? Yeah. Yes. Tapos parang I forgot to say na I'm close with my lolo sa dad's side ko. So, siya yung parang naging dad ko talaga. Ever since, nung nalaman ng lolo ko na I do commercials and stuff, parang nag-reach out siya sa amin. Tapos ever since, naging parang, ayaw naman sabihin na favorite, pero parang gano'n na nga. Kung hindi nakasama ni Lee at Ashley ang kanilang mga ama, kabaligtaran naman ang kina Miguel at Eliza. I was fortunate enough to have as in supportive family and a loving family and a complete family. Yung family ko very diverse. Ano neighbors? My sister, my eldest sister is a lesbian. Tapos my second sister is straight. Siya yung may anak.
Tapos my brother is, I think, bisexual. So parang ano nga kami, yung movie ni Vice ganda. Girl boy, bakla, tomboy. Parang hindi nag-iba yung tingin ko sa kanila kasi there's no point. Yeah. He's still my kuya and she's still my ate. Ito everyone just wants to be happy. You know, kung yung happiness nila is how they dress, how they act, or how they feel love for someone, who are we to say that happiness is wrong? Parang I just want to say na there's still people who want to be happy. Yun lang naman. Tingin niya doon. Simple lang naman yung family ko. Super simple. Si Papa, seaman siya before. Ayun, nagbabarko siya simula nung nabuntis si Mom. Yun yung work niya. Seaman talaga siya. Pero nung pandemic, doon, di na siya nakasampa. Tas, until now. Ang nangyayari ngayon, kaming tatlong magkakapatid, yung nagtatrabaho para makapag-provide kami sa family I'm rethinking my life this. Lagi lang ako nasa bahay. Tagagawa ng gawaing bahay. Tapos, syempre kapag may work, yun lang yung parang pinaka-labas ko. Tapos, most of the time, mas gusto kong mag-isa ako kasi sobrang daming kailangang isipin sa bahay. Kaya parang kapag sobrang daming nangyayari, hindi ko alam, hindi ko kayang i-handle. Ganun. Tapos na. Pero now, okay ka naman. Okay na ko? Hindi. So, gusto mo ba pag-usapan niya? No. Namin yun Okay. So, kayo lang pala eh. It's not my story nga, pero I just want kasi para malaman. Pero, if you don't wanna say, don't say. Okay, sige, ano na lang. Ganito na lang. Kahit nasa bahay ako, nape-pressure pa rin ako. Tapos parang feel ko, kailangan, ang dami ko pa rin kailangan patunayan para sa kanila or ipaintindi sa kanila. Kuya, nahihirapan pa po akong magkwento kasi parang hindi pa po ako ready na mapag-usapan po yun, Kuya. Kung ano po ba yung napaparamdam sa akin ng magulang ko, kung ano po ako sa bahay namin. Parang kailangan ko lang din kasi makalaya kahit saglit. Kasi sobrang nakakasakal kapag halos araw-araw makakarinig ka ng di maganda, ganun. Kung hirap makapagbahagi si Eliza sa mga kagrupo, nagbukas naman siya ng saloobin sa malapit na kaibigang si Crystal. Sobrang distant ko kasi sa family ko. So itong side ko na to, di nila talaga to alam. So parang takot ako kung anong isipin nila. Ako po, Kuya, hindi po talaga ako pala sabi ng problema. As in, marami pong times na ako lang po yung umiintindi sa sarili ko, Kuya. Sobrang bigat na. Tapos parang gusto ko na lang po talaga umiyak buong araw, Kuya. Kaya napasabi po ako kay Crystal kung ano po ba yung napaparamdam sa akin ng magulang ko. Kung madalas kasi, parang sila din yung reason kung bakit parang pagod ako, ganun. Ang sakit talaga pag about sa family. Hindi talaga para umiyak. It's okay, baby. Kailangan mo umiyak. Kailangan natin umiyak. What do you think they think about you now? Ewan ko. Hindi ko makaisip na parang may isip nila na good thing about sa akin kasi wala naman minsan hindi naman ako nakakarinig ng ganun sa kanila. Parang madalas pa nagsasalita sila, nawawalan ako ng gana, ganun, ng pag-asa. Kasi hindi maganda sa tenga tsaka sa puso yung mga nasasabi nila sa akin. So, di na rin naman ako nag-expect pero na-feel bad ako kapag minsan hindi ko sila naiisip. Parang na-feel bad ako kapag minsan may mga times na okay ako na nandito ako, na medyo malayo muna ako sa kanila. Pero mahal ko sila. Pero sobrang, I don't know, parang kailangan ko lang din kasi makalaya kahit saglit. Kasi sobrang nakakasakal kapag halos araw-araw makakarinig ka ng di maganda, ganun. Noong time po kasi na yun, Kuya, parang sobrang naiipon na po sa akin. Lahat-lahat. Actually, Kuya, noong time po na yun na nagsasabi po ako ng problema sa kanila. Hindi po sa personal, sa ano lang po yun, Kuya, sa chat-chat lang po. Strict po yung magulang ko, Kuya, as in.
Pero kasi sometimes, nafe-feel ko po na parang sobra na, parang nakakasakal na. So sinabi ko po yun kay Papa na kaya minsan tahimik ako sa bahay kasi maraming tampo na naiipon. Sinasabi ko po sa kanila, kuya, na sana maintindihan din po nila ako. Nung nasabi ko na po yun lahat, tinanong ko po yung kapatid ko, sabi ko, ano yung sinabi ni Papa nung nabasa niya yung chat ko na yun? Nagalit daw po, kuya. Ang sabi daw po, ikaw na nga mag-reply sa anak mo kasi nag-iinarte, baka hindi ko matansya. Minsan na nga lang ako magsabi ganun pa. Kaya parang, ayun kuya, masakit. Tapos yun, pag-uwi ko po kuya, sobrang bigat. Ang dami ko pa rin pong naririnig. Hindi ko alam yung feeling na na-appreciate ako. Hindi ko alam yun. Kaya kapag, ito ngayon na, ang dami nakaka-appreciate sa akin. Hindi ko naman deserve yan eh. Baby, deserve mo? I don't know. Hindi ko talaga ramdam. Deserve mo? Sobrang deserve mo lahat ng meron ko ngayon. Kasi mabuti yung puso mo. Mabuting tao ka, Eliza. Hindi mo napapansin yun. Hindi mo nararamdaman sa sarili mo. Pero ako nakikita ko. Kasi kahit nandito ka, na dapat mag-enjoy ka dito, magsasaya ka, naiisip mo pa rin sila. Doon pa lang, that says a lot about you. You're a good person, Ellie. Sobrang buti ng puso mo. You're one of the most genuine people that I know. And I hope you stay that way. And I'm always gonna be here for you. Mawala na silang lahat, pero I'll always be here. Promise yan. Promise. Hindi ka man nila maintindihan, pero ako maiintindihan kita. Hindi ka man nila pakinggan, ako papakinggan kita. Okay? Yeah. I love you. I love you. I love you more. Mahalaga po para sa akin na maintindihan po ako ng pamilya ko kasi syempre kuya, pamilya. Sila lang po yung kasama ko simula una hanggang tulo. So parang ang hirap po kapag araw-araw, kapag gusto kong sabihin sa kanila yung nararamdaman ko, nakaka-feel ako ng parang hindi ako dapat magsabi sa pamilya ko kasi hindi naman nila ako maiintindihan. Isa rin po yun sa reasons kung bakit gusto ko pong pumasok po dito, kuya, kasi po gusto ko pong makita po nila na yung sinasabi po nila sa akin na parang pag hindi ka nag-ayos hanggang dito ka lang, wala ka talagang mararating. Gusto ko pong ipakita sa kanila, kuya, na kaya ko po, na meron na po akong mapagmamalaki. Naintindihan kita, Eliza. At alam ko, ang pagbubukas mo ng salubin ay isang mabigat na desisyon para sa'yo. Alam ko rin na sa kabila ng sakit, sa kabila ng bigat, may mabuti kang intensyon. Hangad mo lang ang maintindihan kanila. Pero tulad ng kahit anumang makabuluhang bagay, ang pag-iintindi ay kadalasan isang proseso. Sa pagbubukas mo ng salubin, ginawa mo na ang unang mga hakbang. Eliza, kung sakali na malayo pa ang iyong paglalakbay tungo sa pagkakaintindihan sa pagitan mo ng iyong mga magulang, nais kong malaman mo na habang nandito ka sa bahay ko, ay lagi kitang iintindihin. Pwede mo akong maging takbuhan. Ipakita mo sa iyong mga magulang kung sino ka talaga. Kung ano ang kaya mong gawin. Pero huwag mong ipakita sa kanila ng may puot o galit sa iyong puso. Ipakita mo na may pag-iintindi rin. At higit sa lahat, may pagmamahal. Apo kuya, salamat po. Abangan bukas! Sa diorama task, naging maayos, maganda at puno ng pagmamahal ang paggawa niyo dito. Bagay na karapat-dapat para sa isang tahanan. Pero sa kasamaang palad, hindi ganyan ang masasabi ko
para sa inyong tahanan ngayon, ang aking tahanan. Sa puntong ito, gusto kong pumili kayo ng 2 babae at 2 lalaki na sa tingin ninyo ay may pinakamataas na disiplina pagdating sa kalinisan. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0.